gumagamit ng tools, ang electrician, no? Ganun din po ang Panginoon. Ito po ang kanyang tools upang tayo po ay kumbaga sa bumalik tayo sa sarili nating senses. No? Minsan sa buhay po natin ay napapreoccupy po tayo na napakaraming mga bagay. At yan po ay maaaring ang ating mga trabaho, ang ating po, it might be a relationship, it might be sa marami pong mga bagay na ating pong pinagkakaabalahan o binibigyan natin ng panahon. No? Kaya po dumadaan tayo sa atin, although tayo po ay mga nakakilala na sa Panginoon, no, even ako, hindi po ako exempted kay Lourdes, even kahit na Christian family po kami, ay we have to undergo yung tinatawag nating stage o panahon ng brokenness. No? Ito po yung tinatawag na breaking process. Kagaya po na, kumbaga sa puno, no? Ay kailangan baliin, no? Binabali po. Alam niyo po ba na nung panahon doon po sa Israel, ang mga tupa na mahilig ang tawag dito, yung lumalabas sila sa bakod, sa boundary, no? Alam niyo po ba na binabalian sila ng buto? No? Binabali ang kanilang buto upang hindi sila lumayo, no? Yung doon po pala yun, wala ang tinatawag natin na breaking process sa buhay natin. Minsan po sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon, siguro gawa na rin po ng ating, siyempre pagbata ka pa, no? Ay may mga nagagawa ka desisyon na minsan ay later on naalala natin na mali, no? Lalahanin po natin na ang buhay, life is not a matter of chances, but of choices. No? Gumagawa po tayo ng mga choices natin kung sino magiging asawa natin, kung saan tayo lilipat, sino mga kakaibiganin natin. No? Tayo po gumagawa nun kung saan trabaho tayo mag-a-apply. So life is a matter of choices, not of chances. No? Hindi po tayo basta-basta lamang chances. Yung sinasabi ko pong chances, yung bahala na si Batman kahit saan tayo makarating, kahit anong mangyari. No? Chances lang po yung, kumbaga sa yung mga ginagawa po natin, ang masawag dito, parang may term sila doon, yung parang suntok sa buwan. No? Hindi na natin minsan nabibigyan ng ng panahon na napag-isipan, basta bahala na. No? Minsan may time po gano'n nakakagawa tayo ng mga desisyon na ngayon. At yung mga desisyon na mali na yun, ay alalahanin po natin na ito po ay nagkakaroon na tinatawag natin na ripple effect, no? Ripple effect o kaya domino, may tinatawag po tayong domino principle. Ano yung palito nakapaglaro na ng domino? Angge, nakarilo ka na ba ng domino? Nakataya ka na ng domino sa perya? Alam ko si Celia, padala sa nakakataya. Hindi pa ba? Alam ko, nakakalaro ka ng gano'n eh. Yan po, no, yung domino principle po yung tinatawag natin. Pag bumagsak yung isa, di ba, sunod-sunod yun? Ganun po sa buhay natin, may mga pagkakataon po, no? Na at times, nagka-desisyon tayo ng mga mali. No? Pero sabi nga po, yung mga maling desisyon na yun, ay minsan po nagkakaroon ng tinatawag natin na consequences. No? Nagawa na po natin yun. Siyempre, may mga consequences tayo. No? Kagaya na po yan sa mga, sa atin po, no? Hindi tayo, sa Christian po, meron tayong tinatawag na do not be equally yoked with unbeliever. Yung hindi po tayo nakapag-asawa o makasama na hindi po mananampalataya. No? Yan po, nagkakaroon tayo ng problema. No? Pero, sabi nga natin, no, si Lord po ay He works in mysterious ways. Ang kaisipan ng Panginoon na hindi natin kaisipan, ang kapamaraanan ng Panginoon na hindi natin kapamaraanan. No? So, ngunit tunay po ang Panginoon ay puno pa rin. He is a God of mercy. No? Tayo po binibigyan niya parang ang Panginoon po natin is a God of second chance. Siya po ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. No? Magkamali man tayo sa una, pero pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng second chance. No? Ganun po kabuti. Ang sabi ng Panginoon, no, sa kanyang salita, come, let us reason with one another. No? Mag-usap tayo, sabi ng Panginoon. Gaano man kalalim, gaano man kadumi. No? No matter how deep is the stain of your sin, I will make you whiter than
dumi, no? Kahit kasing dumi ng burak ang iyong kasalanan, ay gagawin kita kasing puti ng niebe. No? Ng niebe, ng snow, I will make you whiter than snow. Ganon po ang kabutihan ng Panginoon. The steadfast of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Ang biyaya ng Panginoon ay parati po nandiyan. There are times that we are broken. No, may mga pagkakataon po tayo na nagiging broken tayo. At dumarating po ito sa ating buhay. At pag tayo po ay broken, no, minsan may tendency tayo na nagiging defensive tayo. No? Akala natin ay inaapi tayo ng mga tao, iniisahan tayo ng mga tao. No? At we have the tendency na tayo po ay, at minsan po ay, we are being accused. Ina-accuse tayo ng mga bagay na hindi naman po. No? Sabi nga po, napakalaga po na tayo bilang mga nanampalataya ay parati tayo nagbabaon ng pasensya. No? Yung maximum na tolerance. Kasi nga po sa Kristiyano po, hindi may mga tao po, mga hindi nagbabasa ng Biblia, pero binabasa nila po ang ating mga buhay. How we speak, paano po tayo mag-ano sa pamilya natin, paano tayo mag-isalamuha. Binabasa po nila, no? Ang ating, tinitingnan nila, ang ating pamumuhay. No? Kaya mahalaga po rito na guide, ang Panginoon po ay ini-esteem po niya. God highly esteem the virtue of, sabi nga po rito, yung pagiging humble. Sabi ng Panginoon, I will exalt those who humble themselves. Tinataas ng Panginoon ang mga taong mapagkumbaba. Hindi po baling tayo ang naagrabyado, basta hindi po tayo yung naagrabyado. Pero ang Panginoon po, hindi po natutulog ang Panginoon because God is a God of justice. Alam niyo po lahat nangyayari, no? At akala niyo ay naagrabyado tayo. Pero ang Panginoon, no, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. No? Ang ganti ay sa Panginoon at siya po ang maggaganti para po sa atin. Amen po ba? No? Vengeance is mine, says the Lord. Hindi po tayo magbibigay ng justice para po sa atin. At ang sabi ng Panginoon, the Lord is near to those who are broken. Malapit daw po ang Panginoon doon po sa mga broken. No? It is a spiritual condition that attracts God. Malapit po ang Panginoon sa mga tao broken. Nakita po natin ang mga bata, no, natutuwa tayo kapag sila ay naglalaro, malilikot. By nature, ang mga bata po, itong anak ni Renz, no? Malikot, kita nyo, gumagapang na. Pero sabi nga po, pag nanahimik naman yan at nakaupo lang, tayo naman ang mamumroblema. Alam natin, parang may sakit ito. Itong anak ko, malusog ito. Hindi naman ito parating ganyan na nananahimik lang sa isang tabi. Ibig sabihin po nun, may nararamdaman. It's either nilalagnat, may sipon. No? So, itong mga bata po ay, sabi nga po, ay, maging ang Panginoon ay sabi, let this little children come to me. Kalapitin niyo ang mga anak, ang mga batang ito, dahil sa kanila ang kaharian ng Diyos. No? So, hayaan po natin ang mga bata. May naalala ko isang pastor no? Si Pastor Dave Sobrepeña. Natutulog nga siya, tapos dinadala pa rin siya. Maski natutulog, dinadala pa rin siya ng kanyang mga magulang sa iglesia. Pero nakita niya po, paano po siya si Pastor Sobrepeña po ay isang matagumpay na pastor sa Word of Hope. At marami na po silang mga members at mga chapters sa iba't ibang mga lugar. And by the way, doon po kami, nung binata pa po ako, kami ni Sister Lourdes, ay doon po kami dumadalo sa Word of Hope. No?